Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Good evening, ladies and gentlemen. Magandang gabi mga kaibigan. Yung sa ating mga kaibigan dyan, ng mga bus drivers, jeepney drivers, at lahat sa ating mga kaibigan na sa bahay o kayo po ay naghahapunan na ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga Ilonggo speakers mayong gabi, kung sa diin man kamusubong, malipayon nga gabi sa inyo. Ginakalipay namon nga mabatian ninyo kag ma-share ninyo ang aton nga live broadcast diri sa aton nga digital platform, sa social media platform, sa Adventist World Radio Manila. Kag sa aton man mga kopdanan, iimbitaha ang inyong mga kopdanan agud manging kaupod sila naton diri sa aton nga live broadcast. At of course sa ating mga lahat na mga Cebuano speakers mayong gabi mga kigsuunan diri sa Manila, sa Bisaya, sa Mindanao, labid na gid sa taga Mindanao, mayong gabi sa inyong mga kigsuunan. Unta naara mo sa maayo ninyong maayong sitwasyon kag imbitaha ang inyong mga kauban yung may kaupod sa atong live broadcast. O ko Pastor Ross. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, sa atin pong mga tagapakinig dito sa Kalakhang, Maynila, sa ating 89.1 Adventist World Radio. At sa lahat po ng mga networks po natin, dyan sa Mindanao, maayong gabi sa tanan. At ganoon din po, dagiti Ilocano kakabsat, nga radta Baguio City, adadta Apayao, Ilocos Sur, Norte, La Union, Pangasinan, ayan yung manita, na imbag nga rabii nga awan ti malabasan kakabsat. Untan tumot iray Pangasinense, kakaaro tayo, masantos siya labid si katayo namin. Tayo po ay pastor, natutuwa tayo sapagkat tayo po ay nandito ngayon sa ating paaralang kung saan tayo ay lumalagong magkakasama. Wow, amen. Dito sa mga topikong ating dinidiscuss kagabi. Ano po? At ngayon po ay March 22. Nakakatuwa, kapatid, na tayo po ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos na tunay nga namang nagbibigay sa atin ng aliw. Especially, we will be talking today about family, sa pamilya. Ano po? Sa tahanan na ibinigay ng Diyos sa bawat tao upang tayo po'y masanay na makasama ang ating pamilya mula sa lupa patungo sa langit. Wow, napakaganda mga kaibigan yung ating pag-aaral ngayon. And of course, bago po Pastor, gusto ko lang i-greet ang ating mga fellow workers sa Adventist World Radio din sa Southern Asia Pacific Division at sa ating mga missionaries dyan na nagmo-moderate at nag-answer ng mga comments sa ating live broadcast ngayong gabi. Maraming salamat for answering and commenting and giving insights in our live broadcast tonight. Of course, ating number lang mga kaibigan sa 0918-9447-891. Diyan po yung ating live broadcast number, Pastor. Ayan, at ang atin pong question of the day ay sasagutin po natin bukas, linggo. Ano po? Sasagutin po natin ng magkakasama. Alright, thank you very much. Pastor, bago tayo magsimula, can you pray? Yeah, tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilat mahabagin naming Panginoon. Lumalapit po kami sa inyo. Sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita, pakibigyan po kami ng katalinuhan, gabayan po kami, nang anin pong maunawaan ng husto ang inyong mga pananalita, na anumpat tumimo ito sa aming kaisipan at sa aming puso, mabago po kami at mas maging mabuting mga Kristiyano. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga kaibigan, maraming salamat Pastor sa napakaganda na prayer. Based sa survey mga kaibigan, yung ating pag-aaral ngayon is all about family, no? Sa base sa survey dito sa Philippines ay nasa 45% na mga family ngayon, mga kaibigan, ay hindi masaya. At hindi natin alam kung ano ang mga reasons mga kaibigan. That's why we're happy tonight kasi dito ngayong gabi ay ating masaksihan based on biblical foundation kung paano maging masaya ang family at ano yung dapat gagawin. Ayan, nakakatuwa. Ano po? Pag sinabi po kasing family or pamilya, Pastor, sa iyong normal at sa iyong sariling pananaw, anong ibig sabihin ng pamilya, Pastor?
Sa layman's term, ano? Yung sa layman's term, Pastor, na tinatawag nating pamilya ay composed ng may nanay, Mhm. mayroong tatay, at mayroong kabataan. Mhm. Yun po yung tinatawag na family. Family, ano? Oh, that's a complete, complete being one family. Kaya sabi nila, family is the smallest unit Mhm. of the society. Tama. Kung i-divide po ang community, kasi kailangan community eh. So, dapat tayo po may kasama. Oho. Familia yung ating pagbabasihan. Wow. Kaya nga ba, kung ito po yung kung saan ipinaparamdam ng Panginoon sa atin yung pag-ibig. Wow. Tandaan mo to, Pastor, ha? Ako naniniwala Mhm. na kaya tayo binibigyan ng anak, pinakalolooban na para magkaroon ng pamilya, ay upang maranasan natin yung relationship ng Panginoon sa Trinity. Mhm. At the same time, para bigyan tayo ng glimpse kung gaano niya tayo kamahal. Mhm. Katulad ng isang tatay, ay kaya niya talagang ibigay yung buhay niya Mhm. sa kanyang anak para lang iligtas kung kinakailangan. Wow. Binibigyan tayo ng foretaste, binibigyan tayo ng glimpse, Mhm. ng kaunting, sa Pangasinan si tiring kung tawagin Wow, yun eh. wow. That's Ng good. kaunting pananaw kung paano ba talaga magmahal ang Mhm. ating Panginoon. Wow, thank you very much, Pastor. What you are saying, Pastor, is the family is the central institution in God's plan for humanity. Yes, Ito po Pastor. yung central institution. Isa po yung institution na plano ng Panginoon para sa lahat ng mga tao. Yeah, Wow. and it will reflect, ang sabi niya dito, a specific emphasis, and that is relationship. Wow, Okay? relationship. Pag sinabi pong familia or family yung ating pinag-uusapan, ang tinutukoy po talaga natin ay hindi yung bahay kung gaano kalaki, Mhm. kung gaano karami ang anak, Mhm. kung gaano kalaki yung sweldo, kung gaano Oo. ka-influence sila. No. Wow. When we talk about family, it's all about the relationship inside that governs that Wow, family. that's great. Yeah, kaya nga, merong isang mahusay na aktor in interview, sabi niya, family, sabi niya, home, sabi niya, it is a place where you stop running. Mhm. Okay? Ang daming definition na pwede pero simple lang sa kanya. Ito'y isang lugar kung saan tumitigil kang tumakbo at ikaw ay mananahan doon sa family, doon sa home. Kasi doon mo nakikita yung kapahingan. Pagkatapos kang makipagpunyagi sa buhay, you will go home. Wow. You will go home to your family and Uh-huh. there you find the rest. Wow. Katapos mong ikaw ay usigin when Mhm. you go back to your family, to your home, there you stop running because you find rest not with the home itself, not with the building, but with the people na masaya yung inyong relasyon. Wow, thank you very much, Pastor. Napakaganda po, mga kaibigan, yung definition ng family na tinatawag dito. Mayroong nagsabi, Pastor, if you want to leave your family being happy together, that's why the family that prays together stays forever with Jesus. Wow, Ayan. napaganda po. No? So, Pastor, ito po sa biblical foundation, tingnan natin, ano yung biblical foundation ng family? Ayan, napakahalaga niyan, Pastor, ano? Kasi saan nga ba nagsimula ang salitang pamilya o pagpapamilya, ano? Ito ba'y ginawa ng tao? Sino bang umembento dito? Pakibasa mo nga, Pastor, kung saan masusumpungan yan na ang sinasabi dito sa Genesis chapter 2 verse 18 muna tayo, Pastor, ha? Alright. Kung ano yung pundasyon talaga ng pamilya. Okay, mga kaibigan, be ready. Kindly get your Bibles. It is physical Bibles or digital Bible. Please open it right now. In the book of Genesis chapter 2, verse 18, sabi niya dito, mga kaibigan, matatapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti ang mag-isa ang tao. Binigyan ko siya ng isang angkop na makasasama at makakatulong. Wow. Ayan. Hindi So, pala maganda. Nung kinreate, Pastor, ng Panginoon ang mga hayop, partner-partner sila eh. Oo, tama. May babae at may lalaki. Mhm. Pero nung kinreate si Adan, alam naman natin na si Adan lang muna yung kinreate. Oo, At hindi tama. siya masaya. Tama. Hindi siya masaya eh. Kasi magkakapareha sila, magkakauri sila, pero siya naiiba kasi siya yung crowning glory Wow. eh. Kaya sabi niya, hindi masaya. Sabi niya, tapos sinabi ng Panginoon, hindi maganda. Mhm. Ang Diyos na ang nagsabi eh. Wow. Na pag walang pamilya, hindi maganda. Tama, tama. Sabi niya, hindi maganda. Ang sabi niya, na sa tao na mabuhay mag-isa, gagawa ako ng kasama niya na makakatulong niya. Wow. So, yung gagawin ng Panginoon na makasama sa pamilya ay yung makakatulong. Ibig sabihin, hindi katulong ha, kundi makakatuwang. Wow. Makakatulong. Ibig sabihin, magiging best version, better version of you, yung ibinibigay ng Panginoon na pamilya. Kaya pala, ito yung experience natin. Pag tayo po'y nanghihina,
pag tayo po yung nanlulupay-pay, ako pag pagod na pagod, umuwi sa trabaho, makita ko yung misis ko, makita ko yung dalawa kong anak, Wow. pag salubong pa lang, isang kiss lang ng anak sa pisngi, Pastor. Isang hug lang, kahit pa bago sa laruan, galing sila sa laruan, amoy araw pa. When your children kisses you or Wow. kiss you or hug you, may kakaibang inspirasyon na ibinibigay ang mga anak na ito, ang pamilyang ito. Wow, that's great. And you will just understand, Pastor, Wow. na kaya pala binigay yung familia Yeah. upang may makatuwang tayo sa saya at sa lungkot, sa hirap at sa hinagpis. Even when you are successful. Wow, wow. Kung wala kang pamilyang mapag-sharean, hindi ko po sinasabing pag single ka, hindi ka, Uh-huh. pag single ka, may family ka pa rin, yung family pinanggalingan mo. Yes, yes. Yeah. Na meron kang ma-sharean man lang. Kasi yung love, Pastor, hindi yan pang-isahan eh. Uh-huh. Kaya sabi niya, pag-ibig, Wow. parang isang lansangan. Ano Wow. daw, Pastor, yun? Pandalawahan. Pandalawahan sa nagmamahalan. Tapos dagdagan pa ng pamilya, ng mga anak, kaya nagiging maganda kasi na-express. Oo. So family is a place where you best express love and happiness and emotion. Wow, sa thank you loob very ng much, pamilya. Pastor. Napakaganda po yung explanation mo about sa family. Naalala, I can reflect a little time, Pastor, Yes, yes. about this. Kasi sabi dito, yung Panginoon is the originator of family. Even himself, mga kaibigan, ay mayroon siyang pamilya. Yes, That's why amen. there's a Father, there is a Son, and there is a Holy Spirit. Is a family. Yeah. Sila po, yung relationship nila ay talagang yung gusto ng Panginoon i-reflect yung kaniyang relationship sa kaniyang mga created human beings. Yun po yung Amen. nakita ko dyan na Yeah, reflection. yeah. Totoo yun, Pastor, ha? Kaya nga Trinity yan eh. Oo, tama. Kasi relationship eh. Maging sila nagpapakita na kailangan talaga natin ng relasyon. Wow. Okay? Praise We God. cannot live alone. No Mhm. man is an island, as they say. Wow. So we'd like to congratulate sa ating mga kaibigan, mga radio listeners at saka mga viewers sa ating social media. Congratulations kasi mayroon kayong family. Amen. That's why ini-encourage tayo together with Pastor Rose, mga kaibigan, na talagang kaya't ibigin natin ang ating family at magkasayahan. Yung kanta mo kanina, Pastor Rose, yung kaya't iibigin at magkasayahan. Ayan. Oh, di ba? Di ba? Alright. At sabi niya pa dito, Pastor, isang Mm. mahusay na author, ang sabi niya, the family Mhm. is the most ancient. Mhm. So ito talagang pinakamatanda and sacred institution. Wow. Bakit ito ang pinakamatagal na institution, Pastor? Kasi nga, ito yung pinakaunang institusyong itinatag ng Diyos mismo. Siya mismo ang nagtatag. Siya mismo ang Pastor, nag-officiate ng first wedding. Tama. Kaya ang first wedding, garden wedding, hindi sa church yan. Wow. In the Garden of Eden, kinasal si Adam and Eve, and that's where God instituted wedding or marriage vow, matrimonial vow. Patakos niyang, Pastor, sumunod yung family. Oo. So the most ancient and most consecrated sacred institution is family. Wow, that's God right. has Amen. designed it to be a place. Anong design niya? Dito po, where His love and grace exemplified. Mhm. Lalagyan ko ng emphasis to, Pastor. Sige. Hindi, sabi niya, His love, yung love ni Jesus pala. Mhm. Kasi ang family ay nilagay ng Panginoon upang maging reflectors ng love ni Jesus. Yeah, that's good. Hindi Amen. yung love ng bawat isa kasi Amen. everybody, mga kapatid, yung love ng tao, conditional yan eh. Mhm. Love kita kung love mo din ako. Yeah. Mananatili ako kung magiging maayos ka. Wow. Laging may condition. Kaya ang sabi niya dito, where God's love Mhm. has no condition. Wow. Yung love ng Panginoon, hindi yan yan po yung tinatawag nating martir na pag-ibig nga kasi namatay. Wow. Pero hindi kagaya ng martir na iniisip natin. Yes. Okay? Ang sabi niya, and grace at yung biyaya. Ano yung biyaya, Pastor? Yung pagpapatawad, yung kaabaan, yung kabaitan, ay na itataas. At ang sabi niya, a reflection of God's character. Wow. So, Praise ang God. family pala ang pinaka-best na lugar kung saan nare-reflect yung pag-ibig ng Diyos. Alam mo yung natutuwa ako sa mga nanay na kahit hindi na makakain, Mhm. basta nabusog yung mga anak, Wow. yung tatay na gagawin ng lahat, Mhm. maibigay lang yung pangangailangan ng anak. Alam mo yun, yung tipong hindi naman binabara yung tatay para palakihin yung anak. Pero bakit niya
ginagawa yun because of love. And where did this love come from? Kay Jesus lang talaga. And because He is love, that's why we understand loving relationship. Naintindihan natin yung ultimate sacrifice na ipinakita ni Jesus even in the smallest unit, which is the family. Wow. Amen. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor, sa napakaganda na explanation. Ikaw ba, Pastor, Yung may God's mga plan. karanasan ka sa pamilya mo na naranasan mong nag-sacrifice sila para sa'yo or Yes, nag-sacrifice ka? I can feel it. During the time, mga kaibigan, nung pinaaral ako ng aking nanay, aking tatay, kahit jeepney driver siya, yung trabaho ng tatay ko, he was a jeepney driver. Alam mo na ba, pag jeepney driver, pag wala kang biyahe, wala kang pera. Pag wala kang pera, wala kang kakainin. That's why isang kahig, isang tuka yung jeepney driver. So nakita ko talaga, ginawa nila lahat ng trabaho sila. I can feel the deepest love from them. That's why sabi ko, naintindihan ko na mga kaibigan, na yung mga ginagawa ng ating mga parents for the Lord is right, talagang maganda yan. That's why if we feel natin habang buhay pa sila mga kaibigan, let us feel the greatest love for them para maibalik natin yung pagmamahal nila. Iyan po ang tinatawag na pamilya. Ang family dapat nagmamahalan, hindi nagawatak-watak, mga kaibigan. Marami na akong nakita. Thank you, Pastor, ha? Yeah. Pero pag jeepney driver daw, sweet lover. Oo, tama yan. Jeepney, basta driver, sweet lover. Pero yung tatay ko, so far, I can really commend him kasi kahit jeepney driver siya, isa lang yung mahal niya yung nanay ko. Ayan. Kasi nakikinig siya, mga kaibigan, baka pagalitan niya ako mamaya. Alright. So, tingnan nyo, mga kaibigan at mga kapatid, kung ating pong papansinin ito, itong love kasi, ay iba ito pagdating sa family . Wow. Alam mo, Pastor, yung sabi nga ni Balagtas nun o pag-ibig, pag nasok ninuman, Hoy, hahamakin ng lahat. amen. Masunod ka lamang. Sabi niya, nagsisimula yan sa pagmamahalan ng mag-asawa. Yeah. Kaya nga po ba, mga kaibigan at mga kapatid, sa mga kabataang naririto, gusto mo pala magkaroon ng magandang pamilya, simulan yan sa pagliligawan pa lang, sa courting stage, sa pagpili ng mapapangasawa. Di ba? Gusto mo palang makapangasawa ng relihiyoso, ay huwag kang pumunta sa sabungan. Malamang, sugaro lang makikita mo doon. Di ba, Pastor? Gusto mo palang makapangasawa ng nakapagtapos sa pag-aaral, huwag kang pupunta kung saan-saan. Doon ka pupunta sa school. Wow. O kailangan mo ring mag-aral at makapagtapos para qualified ka rin. So, you see, it starts with a relationship with husband and wife. Wow. Ang sabi pa nga dyan, kailangan ng yung mapagmahal na tatay. Ayan, sa loob ng tahanan. Kasi nga, mamaya, Pastor, pag-uusapan naman natin yan. Gusto ko lang bigyan ng emphasis dito. A good family starts, of course, with a good relationship of a couple. Wow. Kaya, kung hindi ka pa nag-aasawa ngayon at nagko-contemplate ka mag-asawa sa near and distant future, remember, ang saya ng pamilya mo ay nakadepende sa magiging partner mo. At kailangan nang galing lagi ito sa Panginoon. Wow, praise God. Thank you very much, Pastor. Makita natin, mga kaibigan, the family as a reflection of God's relationship with His people, no? Pastor, mayroong verse dito na gusto ko ibasahin just to open the third point. Mga kaibigan, sabi niya dito sa Efeso chapter 5 verse 22, sabi niya dito, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa, tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon. Mga kaibigan, there are many questions na nagtatanong, mga kaibigan, sa buong mundo. Ay, ano ba talaga yung model? No? Ano ba talaga yung gawin na order sa pagpasakop, mga kaibigan? And the Bible says, mga kaibigan, na it should be the woman. No? It should be the woman. It should be the woman to submit herself to the husband. At the same time, kasi ito po yung tulad na kasi yung Panginoon, ang si Jesus as a son, He submitted Himself to the Father. Totoo yan, Pastor. So, tayo, yung mga babae daw, ay magsasubmit sa mga asawang lalaki. Yes. Pero may condition yan, Pastor. Tama. Tingnan natin sa verse 25. Pakibabasa mo nga, Pastor, sa verse 25. Okay, verse 25 ng Ephesians chapter 5 verse 25. All right, Pastor. Are you ready, Pastor? Yes. Go ahead. Pakibasa. Ephesians chapter 5 25. verse 25. Sabi niya dito, mga kaibigan, mga lalaki, Mga lalaki, mga mister. mahalin ninyo ang inyong asawa
na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. So, mga lalaki ha, Mhm. ang babae, ang sabi niya, magpapasakop. Yan yung relasyon ha. Magpapasakop sa asawang lalaki. Mhm. Amen? Pag ikaw ay babae, huwag kang magmamagaling na ikaw yung maraging tama. Oo. Or nasabi mo, mas magaling ako sa, nakatapos ako, siya hindi. Uh-huh. Or mas malaki yung sweldo ko kaysa sa kanya. Mhm. Mga babae, ang sabi niya dyan, ay tayo po ay nilikha na magiging magpapasakop sa ating mga asawang lalaki, kagaya ng Panginoon. Ang sabi niya, small letter L yan na Lord. Wow. Hindi yung Lord na Jojosin mo. Hindi. Mhm. Kundi, para siyang master. Mhm. Pero gagawin mo yon pag ito ang ginawa ng lalaki. Wow. Ang sabi niya sa verse 25, mga lalaki, Uh-huh. ibigin ninyo ang inyong mga Asawa. asawa gaya Wow. ng pag-ibig ni Kristo. Saan? Iglesia. Iglesia. Ituloy mo, Pastor. Sabi niya dito, at ihandog ninyo ang kanyang buhay para sa iglesia. Iyon, mga kapatid. Amen. Ang mga Amazing. babae, magpapasakop sa kanilang asawang lalaki. Pag ang sabi niya, kung ang mga lalaki nagmahal sa kanila, na kaya nilang ibigay yung kanilang buhay Uh-huh. para sa kanilang asawa. So, thank you, Pastor. Parang sinasabi is symbiotic relationship. Yes, Pastor. Parang ibalik, binigay mo, ibigyan ka rin. Oo. That's why it's symbiotic love relationship. Yes, totoo Wow, yan, Pastor. praise God. Amazing. So, kailangan mo muna, lalaki, gusto mo palang sumunod ang asawa sa'yo, Uh-huh. ipakita mo muna yung pag-ibig. Wow. Yan po yung totoong order of love. Yeah. Wow. Na anong klaseng pag-ibig? Parang pag-ibig ni Kristo na you can even give your life. Mhm. Give your life to the woman. At ang mga babae, pag minahal kayong ganyan ng asawa nyo, todo-todo, walang break, walang preno, Wow. ay talagang Amazing. magpasakop po tayo. Wow. Magpasakop. Ang anong sabi dyan, kasi kaming mga lalaki, may pakiramdam kami na syempre, hindi naman yung under, Hindi naman yung ina-under na iparamdam sa aming mga lalaki. Ang sabi niya dyan, ito yung sinasabi ng Biblia, na ang mga lalaki, sila yung mga head. Mhm. Sila po yung mga pinuno ng kanilang tahanan. Sila yung mga pari ng tahanan. So, mga asawang lalaki ha, tayo daw po tayo yung mga pari. Ibig sabihin, tayo dapat yung manguna sa spirituality ng ating tahanan. Tayo po yung pinuno ng tahanan. Ibig sabihin, bago pa natin i-consider ang iba, kailangan yung familia muna natin ang inaatupag natin. Mhm. Kasi tayo yung haligi, tayo yung pinakamalakas na saligan sa atin, binubuhat natin yung familia Mhm. So, dapat tayo daw po, tayo yung mga pinuno, tayo yung haligi, makita sa atin yung unang pagmamahal. Kasi alam mo, yung mga bahay, Pastor, Uh-huh. na malalaki, di ba, unang panahon, poste lang yan, wala yung, Mhm. iniingatan yan sa anay. Wow. Pag pinasok ng anay ang haligi, Mhm. ay sira na ang bahay. Tama. Kaya ang atahanan po, ang haligi ay mga kalalakihan. So tayo po ang magiging pinuno, tayong pinakamatibay na parte ng tahanan. Hindi nag-give up, hindi gumi-give up para sa pamilya. Wow. At yun ang nakita, pag yun ang nakita ng babae, ang sabi daw po, pasakop daw po tayo. Hindi ibig sabihin na yes ng yes. Mhm. Na kung anong sabihin ng tatay o ng asawang lalaki, yes, hindi po. Kundi, nire-respect natin sila to the extent na hinahayaan po natin na maramdaman nila Wow. ng mga kalalakihang ito na sila ay atong nire-respeto, Pastor. Tama. We look high on their leadership. Yes. Kasi kahit sinong leader, pag hindi rumerespeto yung follower, ay mag-iiba talaga yung relationship. Mhm. Tama. Yung tatay, yung leader, kailangan daw siyang sundin, i-respect. If they are what? They can prove that they love the family. Wow, praise God. Thank you very much, Pastor. There's a writer, mga kaibigan, sabi niya, it emphasizes the sacredness of marriage and how it mirrors Christ, love and sacrifice and leadership. That's why, Pastor, the husband is Jesus. So pinakita niya muna being Jesus, being God, He extended the greatest love to His wife as a bride. We as the bride, according to the book of Revelation. So sabi niya dito is to love and serve the wife who represents the church in spirit of mutual respect and submission. Mga kaibigan, yung pagmamahalan ng husband and wife, the same din yan ng pagmamahal ng Panginoon at sa kaniyang mga anak. Yun. Wow. Totoo yun, Pastor, It ha? representation. Ang sabi niya dyan, union of
with love. Mhm. Yung kanilang pagkakaisa ay binubuo, nagkaisa lang ng dahil sa pag-ibig. Mhm. Hindi dahil sa pera. Uh-huh. Wow. Hindi dahil in-arrange. Ano po? Ang sabi niya, dahil sa pag-ibig. Kaya dahil may pag-ibig, may respeto. Wow. May respeto in a sense na pag ayaw niya, ay hindi ko gagawin. Wow. Pero alam mo, may Right. narinig ako sabi niya, nung kinasal sila, ako ang nagkasal Mhm. Ang sabi nung lalaki, pag kinasal tayo, lahat ng ayaw mo, gagawin ko. Wow. Nagulat ako. Kung ayaw mong maglaba, ako ang maglalaba. Wow, that's great. Kung ayaw mong maghugas ng plato, ako ang maghuhugas ng plato. Kung ayaw mo magsampay, ako ang magsasampay. Ay, sabi Yes. niya, yun, kaya sabi niya lahat ng ayaw mo gagawin ko. Nagulat ako. Mhm. Pero hindi, ang tawag po dito ay mutual. Mutual, wow. Understanding. Mutual Mutual understanding. Ako, gusto kong magluluto. Mhm. Pero ayaw ko masyadong naghuhugas ng plato. Wow. Ayan, ng mga pinaglutuan. Yung misis ko naman ay mahilig maghugas. Hindi ka pa tapos, nahuhugasan na. Ayan. Minsan, hinahanap ko yung sandok. Nasaan na yung sandok ko? Nakabalandra doon, nahugasan na agad. So, mabilis ang trabaho. Aha. So, ano po? Mutual understanding, mutual respect, at of course, submission. Yung Wow, tinutukoy that's po great, dito. that's great. Submission, Amazing. not to be under or to be battered kasi submit ka ng sabit. No. Submission when you felt that you are loved. Wow. Thank you very much, Pastor. Makikita natin mga kaibigan dito, yung dinidiscuss natin ngayon dito is all about, kasi narinig natin, Pastor, marami tayong narinig sa labas ng ating tahanan, nagsasabi na pag maraming pera ang isang tao, yan ang understanding ng pagmamahal and respect. But yung ating discuss ngayon is not about money. It's not about influence. It's all about respect and mutual Yes. understanding. Wow. Yeah, it's just understanding your role, Pastor. Kasi kung ating titignan, yung biblical concept, pag understanding yung role, ang sabi niya dito, ang mga tatay, ang haligi, sila yung representative ni Jesus. Wow. Ulitin ko ito ha. Sila yung representative ni Jesus. Sila yung number one. Ano bang ginawa ni Jesus? Wala siyang ibang ginawa sa sangkatauhan kundi magmahal sa sangkatauhan. Wow. So yung tatay, ang gagawin niya ay magmahal sa family. Kaya nga magpro-provide yan. Kahit ang sakit na ng likod niyan, tuwatabraho yan. Bakit? Because of love. Ano pang pastor ang ginawa niya? If he is the representative of Christ, he is the representation of what? Una, sabi natin, sacrifice. Mhm. Pangalawa, love. Love. Pangatlo, mga kaibigan at mga kapatid, unity and safety and Wow, peace in the wow. family. Great, Siya great. yung nangunguna dyan. Mhm. Kasi yan ang ginagawa ni Kristo. Tama. Pinagkakaisa niya tayo, di pagkaisa hindi ng familia. Wow. Na ano pa, kaya nga tayong mga lalaki, ginawa tayo para manuyo ng manuyo sa ating mga asawa at huwag tatayong sasawang manuyo. Bakit po? Di ba si Kristo ganito ang ginawa? Yung suyuin ang sangkatauhan para hindi lumayo sa Kanya. Wala na siyang ibang gawa kundi umibig ng umibig. Huwag tayong magsawang umibig, mga kalalakihan. Ano po? Wow. Hindi ibig sabihin nun na pag minsan ay parang lagi tayo nauto. Hindi po tayo under nun. Wow. Understanding lang. Wow, Ayan. that's good mga kaibigan. Maraming salamat, Pastor. Talagang you discussed it very well according sa atin sa family. So, tingnan natin mga kaibigan dito kasi we are discussing about relationship between the father and the son, or the father and the daughter, and the parents and the children. So now, ladies and gentlemen, let us go to the rule of the parents to the children. Ano po yung rule ng mga parents, Pastor, Yeah. doon sa So natapos plano na natin nating yung Panginoon. role ng mag-asawa, ha? Yes. Yung mag-role ng mag-asawa. Ngayon, role naman ng mga magulang. Ano sinasabi, Pastor, ng Efeso 6:4? Alright, basahin natin mga kaibigan. Efeso chapter 6 verse 4, sabi na dito, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng iyong mga anak. Wow, I like the translation. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina ng katuruan ng Panginoon. Wow, I like the translation. Very nice. So, ang sabi niya, mga magulang, don't provoke your children. Wow. Huwag natin silang pagmalupitan, Mhm. kundi sila i-train natin, Pastor. Wow. Sa pagdidisiplina, i-train natin sila. Gusto ko rin yung translation dito, Pastor, Oh, dito sige, go sa ahead. aking binabasa. Yes, Kasi, Pastor. sabi niya, mga magulang, huwag kayong maging malupit sa mga anak Oho. niyo para hindi sila magrebelde sa inyo. O, di ba? Wow, I like it. Very Totoo naman, specific. di ba? Oo. Pag sobra man tayong malupit, sobrang stricto naman, magrebelde talaga. Palakihin nyo sila sa disiplina, Wow. may disiplina, Tama. at of course sa utos ng ating Panginoon.
So dapat sa pagiging bata pa lang nila, Mhm. alam na po nila yung yung kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung Tama. bata pa yan, hayaan mo lang. No. Mhm. Alam nyo, nagsisimula nga yung mga kapatid, ang sabi nila, mula pa sa pagbubuntis. Mhm. Yung nanay, kung gusto nyo pong masunurin yung inyong mga anak, ang sabi niya ay, wag nating ibigay yung hilig natin Mhm. na pag may cravings tayo, ang sabi ay, okay lang yung kainin yung cravings. Mhm. Pero yung halimbawa, illogical, gabing-gabi na, Mhm. magpapahanap ka ng niyog, papaakyatin mo sa mangga, at Eh. gusto mo pa yung bagong pitas na mangga ang kakainin. Mga kaibigan at mga kapatid, it's a matter, may cravings nga eh. May ganun nga daw, pastor, ano? Mhm. Pero ang sabi niya ay, alam niyo po ba na yung disiplina ng ina-apply ninyo, maging sa pagkain habang sila pinagbubuntis, nadadala daw po yun Wow. ng mga bata. Sa tiyan pa lang, parinigin daw sila ng mga music, Mhm. kung gusto po natin kaya, totoo po ito. Kasi, maging yung sa sakit, physically at emotionally, kasama to, pastor, and mentally. Tamo yung mga anak na na-expose yung magulang nila sa spray or something, sa mga sakit, halimbawa, sa measles, pagka nabuntis, pag nagkaanak, merong mga diseases, yung iba may mga congenital heart disease, Mhm. yung iba ay deaf, hindi sila kompleto. Kasi nga, may virus na pumasok sa magulang na naka-affect sa bata. Hindi lang daw po yun sa physical. Aha. Even on their emotional, Wow. mental, and ito pong development nila, Mhm. spiritual development, kasama po yung pinagbubuntis sila. Wow. Kaya That's great. tayong mga asawang lalaki, pag buntis ang ating mga asawa, mahalin natin pala sila ng todo-todo. Tingnan nyo, magiging mapagmahal din yung kanilang mga pinagbubuntis. Wow, thank you so much, Pastor. Napaganda po na meaning na sinasabi mo ngayon. Yeah. Tingnan natin mga kaibigan, let us always talk about the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Trinity, the Godhead. Ang kaniyang gusto, mga kaibigan, ay yung pagmamahal niya, kinakaman niya sa atin. So mga kaibigan, ano po yung gagawin ng parents? Ang gagawin ng parents, mga kaibigan, what we're saying right here, is all about teach the children about the love and the commandments of God. Amen. Kapag yun kasi, mga kaibigan, Pastor, kapag yun kasi ang tiniteach natin sa mga bata, if we are parents, you are already a parent, right? So kapag yung tinuturo natin is based biblical standard, at the same time we are upholding the institution of heaven. Yan, sabi niya nga dito, pastor parents are responsible for the spiritual warfare of their Wow, children. that's great. Yung pakikipagbakang spiritual, yung spirituality ng mga anak, saan nakadepende yan? Tama. Di sa mga magulang. Kasi Tama. sila yung nagtuturo. They should teach them to fear the Lord. Wow. And thus prepare them for eternal life. Wow, that's So great. sa pagiging bata pa lang Amen. pala, turuan. Kaya nga sabi nung turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. Mhm. Para pag siya'y lumaki, hindi niya to tatalikuran. Wow. Para daw po itong paggagawa ka ng piko. Alam mo, pastor, yung piko, yung sangol kung tawagin Oh, po sa amin. ano yan, Pastor? Yung nilalagay sa likod ng kalabaw Ah, pag mag-aararo. parang kwan siya, parang Yoke, kung yoke. tawagin yan, Oo. Yoke, Ngayon, mga kapatid, kung gusto mo daw gumawa ng original yoke, yung kawayan, habang bata pa yun, iliko mo na siya. Wow. Para pag lumaki siya, ganun na siya, lalagariin mo na lang, sangol na siya. Napakaganda Yeah. this So, illustration. kung titingnan natin mga kapatid, habang bata sila, baluktutin na yung mga dapat baluktutin. Tama. Tanggalin na yung mga sungay. Ay, ganyan talaga yung bata pa yan, madamot na yan. Mm. Madamot pala turuan nating maging mapagbigay. Tama. Sa pamamagitan ng ating example, sa pamamagitan ng pagsasabi ng pagiging mapagbigay ay mabuti. Yes, of course. Kaya, pastor, alam nyo, mga magulang, may nakausap ako, di ba ang sabi nila, pastor, ang Yes. pinakamahalagang pamana daw Amen. sa anak ay education. Mhm. Meron ako nakausap, sabi niya, hindi daw. Meron akong nakausap isang nanay. Yung kanyang anak, Mhm. ito, mahirap ang buhay nila noon, Yes. Yung kanyang anak, 2, engineer na. Wow. Yung isang anak, nurse, chief Mhm. nurse pa, Amen. Nung dinalaw ko siya minsan, sabi ko, kayo po siguro tuwang-tuwa, kayo po siguro blessed na blessed. Sabi niya, pastor, hindi mo lang alam. Iyak siya ng iyak. Sabi po, bakit po kayo naiyak? Mhm. 2 ng inhinyero nyo, isa nurse. Mhm. Sabi niya, pastor, alam mo, nung nagpapaaral ako, hindi ako nalubog sa utang. Pero nung nakatapos na yung mga anak ko, lububog ako sa utang. Sabi ko, bakit po? Kasi daw, yung 2 niyang inhinyero, kumikita ng malaki, nalulong naman sa kasino. Mhm. Nalulong sa pagsugal. Wow. Nanay siya, imbis na makulong, ipapangutang niya yung mga anak niya
hanggang sa nalubog na siya. Mhm. Kaya ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi pala tama na edukasyon yung pinakamahalagang pamana. Mhm. Sabi niya, ang pinakamahalagang pamana sa anak ay relasyon sa Diyos. Wow, that's great. Amen. Amazing. Maraming salamat, Pastor. I like the last statement na sinabi mo. Ang magandang ipamana sa mga anak, yon ang ipamana ng galing sa langit. Yung relationship. Wow, amen. Mga kaibigan, tingnan natin bakit po ang mga children ngayon hindi sumusunod sa mga parents? Because, mga kaibigan, kasi yung foundation, yung mga parents ay mayroong problema. If the parents are not following the right procedure of teaching the children, there would be something will happen to the children, liliko yung kanilang landas. That's why, pinakamaganda yung statement na sinabi ni Pastor Rose kanina, mga kaibigan, na teach our children not the lessons that they will just learn in the world, but in the world to come. Yun po ang dalawang foundation na ituro natin, mga kaibigan. Ang ituro natin sa ating mga children, yung foundation sa world, ng good manners and right conduct, at the same time yung foundation ng langit, na yung ating mga anak not only will stay in this world, but in the world to come in heaven. Thank you, Pastor. Nakakatuwa, Pastor. Ngayon, Pastor, yun yung responsibility ng magulang sa anak. Ang pinakaunang responsibilidad natin ay ituro sa kanila kung paano mahalin ng Diyos. Wow. Ituro natin, mga kaibigan at mga kapatid, kung paanong sila'y magkaroon ng relasyon sa Diyos at sundin ang kanyang mga kautusan. Sapagkat kung meron na sila nito, takot na rin silang gumawa ng ikakasama po nila. Tama yan. Tama ba, kapatid? Tama. So, Pastor, ngayon naman, ano naman yung role ng children in the family Wow. of God? Ngayon, mga kaibigan, kanina role ng nanay at ang tatay. Ngayon, role naman ng mga anak. I consider this a very practical question, a practical learning, mga kaibigan. Dito po sa Exodus chapter 20 verse 12, sabi niya dito, mga kaibigan, igalang mo ang iyong mga ama at ina. Sa gayo'y nabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ng Yahweh at inyong Diyos. Wow. Ayan. So Napakaganda. sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina. Kasama to sa 10 Commandments, Pastor. Yeah, that So would be the fifth commandment. This is the 5th commandment. Yes. Sabi niya, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayo'y mabubuhay ka ng mahaba. Live longer. Ito lang yung 10 Commandments. Sa 10 Commandments, ito lang yung command na may pangako. Tama. There is a promise. Ang sabi dito, that children are to respect their parents. Wow. For this is the first commandment with promise. In obeying their parents, they are honoring God. Wow. Amen. I like the statement. When obeying the parents, they are honoring God. Wow. I like it. Amazing. So, Pastor, ano po yung directive mo nito sa ating mga kaibigan na nakikinig sa radio ngayon at yung mga kabataan ngayon na nakikinig sa radio at saka sa ating video broadcast sa social media? Ayan, mga anak, tayo po'y makikiusap sa inyo. Ano? Yes, yes. Kausapin ko mga young people, kung tawagin niya Adventist youth, mga AY, yung mga maliliit pang mga bata. Tandaan po natin na ang mga magulang natin ay inilagay ng Panginoon. Alam nyo, hindi mo kayang piliin ang magulang eh. Pero tandaan mo, ikaw ay fully loaded. Ayan, ito yung gustong-gusto ko eh. Sabi niya, ikaw daw kung saan ka nilagay na pamilya, yun talagang pinaka-best na pamilya para sa iyo to bring out the best version of you. Kung ikaw ay nasa isang pamilyang medyo dukha, sa isang pamilyang napakayaman o normal lang, tandaan mo, the family where you are right now is the perfect fit family for you. After all, dinesign yan ng Panginoon to bring out the best version of you. So, tandaan mo, kaibigan ko, yung pamilyang pinanggagalingan mo, yung pamilyang pinanggagalingan mo, ang siyang ibinigay ng Panginoon upang magkaroon ka ng maayos na pamumuhay at maging maganda ang iyong kinabukasan nasaan man ikaw ngayon. Marahil, Pastor, paano yun? Halos hindi nga nila ma-provide yung aking pangangailangan. God put you there. Upang sa pamamagitan ng sitwasyong iyan, lumabas yung iyong ingenuity na ma-develop kang lalo at mas maging mahusay pa. So, tandaan mo mga kaibigan at mga kapatid, mga anak. So, anong responsibility natin ngayon? Our responsibility, mga anak, mga na nakikinig ngayon, mga young people. First, in your family, learn
Number 1 is to love. Wow. Learn to love. Tandaan mo, subukan mong pag-aralan. Una, magmahal sa Panginoon. Doon yan pinag-aaralan sa tahanan, Pastor. Amen. That's Yung great. pagmamahal sa Panginoon, unang natutunan, yung pananampalataya, umuusbong yan, hindi doon sa church. Umuusbong dapat yan doon sa pamilya, doon sa tahanan. At tayong mga anak, responsibilidad nating i-absorb yung mga tinuturo sa atin ng mga magulang, lalo na kung paano ibigin ng ating Panginoon. Wow, praise God, beloved friends and family. So, tinignan natin na kinig natin yung presentation ni Pastor Rose. Makita natin mga kaibigan na talagang bago masunod, bago ang children sumunod sa kanyang parents, dapat ma-establish muna ng parents ang totoong pagmamahal. And also sa parents, pag mayroong pagmamahal na na-establish ng Panginoon sa puso na, and then the children allowed themselves to establish love in the family, it's easy for the children to continue following the parents. Kasi ito po mga kaibigan, ang obedience is part of the spiritual development of growth of children. Ito po ang tinatawag mga kaibigan kapag kayo'y isang anak. Pag mayroon kayong pagmamahal sa parents at sa Panginoon, easy lang sa atin ang sumunod. Because love conquers all. That's why pag mayroong pagmamahal, Pastor, kahit ano ang isugo sa isang bata, susundin. Kasi may pagmamahal. Naalala ko yung sabi ng nanay ko, Jeter, kailangan ka mag-i-give ng 10 container. Sabi ko, napakalayo kasi it takes me 15 minutes to arrive in Bubon. Balon. Bubon sa amin, balon yan eh. Yeah. It takes me 15 minutes to arrive. So mga kaibigan, but I did it. Not for the reason that I was forced to do, but for the reason that I love my mother. Because love conquers all. Amen. So nakita po natin mga kaibigan, thank you so much Pastor Jeter ha. So nakita natin yung iba't ibang relationships dito ha. Una, nagsisimula sa mag-asawa. Pangalawa, responsibility ng mag-asawa sa kanilang anak at responsibility naman ng anak sa kanilang family, especially sa ating Panginoon. Pastor, meron ako ditong gustong i-share. Ano? Yes, go ahead. Gusto kong dito siguro iikot yung next 10 minutes po natin ng pag-aaral. Okay, go ahead. Itong word na family. Wow. Okay? Tandaan niyo po ito, the Seventh-day Adventist Christians uphold God's biblical counsel for healthy relationship and family home. In fact, sa 23rd fundamental belief ng mga Adventista, ang strong family ties ay kanila pong itinataas. Ang sabi niya, their foundation to thriving church and close-knit community. Meron ako dito, Pastor, na 6 letters. Wow. Family, para hindi nila malimutan. F-A-M-I-L-Y. Alright? The first... Acronym. Okay. Paano tayo magkakaroon ng masayang pamilya? Letter F. Wow. We should have a good fellowship. Pastor. Wow. Kailangan maganda Fellowship. po yung ating fellowship. Wow. Sa family, mga kapatid, napaka-importante na nagkakaunawaan tayo. Importante na masaya po tayong nagkwekwentuhan, nag-uusap, nagko-communicate po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. And you understand na pag may fellowship, of course, dapat magkaroon ng letter F pa rin to, Pastor, ha? Sa F lang tayo. Dapat sa family ay merong fun. Wow. Baka naman mga magulang na lalaki at babae, May fun. o gustong-gusto ng anak nyo sa barkada nila. Nakita nyo po ba yon? Karamihan sa mga nagti-teenager gusto sa barkada. Normal daw yon? No. Maybe they find fun. Doon sa hindi nila kafamilya. Baka naman pagdating sa bahay kasi, puro disiplina, puro seryoso, at wala ng fun sa tahanan. Wow. Mga kapatid, the family should be a place for pleasure as well, mga Wow. kapatid. Ano po? Avoid repeating. Puro na lang tayo bulyaw, puro disiplina. Family should be fun. And family should be a place of letter F, forgiveness, Wow. pagpapatawad, Pastor. Kasi sabi nila, ang unang nakakasakit pa sa atin at laging nakakasakit, ayun pa daw mas mamalapit sa atin. Wow. At ang mas masakit na sakit na naidudulot ay yung mga pinakamalalapit sa atin, Pastor. So, a family should be a place of forgiveness. Wow. I like it. I like Yeah, it very Pastor. much. So, napakaganda kasi at alam nyo, when there is forgiveness, there will always be what? There will always be celebration. Naalala mo, Pastor, yung prodigal son? Oo, naalala ko. Yung prodigal son, yung istorya ng prodigal son, mga kaibigan at mga kapatid, di ba? Yung lalaki,
bago pa mamatay yung tatay niya, malakas pa, kinuha na niya yung kanyang mana. Mhm. You understand the story, Pastor? Anong nangyari? Umalis siya, dala yung mana niya, bumalik siya, Mhm. at sabi niya, hindi na po ako anak, ituring nyo na lang ako na na alipin. Kasi wala na siyang makain, alipin na lang ako. You know the story nung Yes, yung yes. alibughang anak na umalis. Aha. Nagselos ngayon yung kuya niya, di ba? Mhm. Oo nga. Kasi Nagselos mas naman. minahal. Oo, mas minahal. Eh, nung nagkaayos, Aha. anong nangyari? Nagkaroon ng fiesta. Wow. Because after forgiveness in the family, there will always be celebration. Wow, I like it. I Yeah. like it very much. So, next, Pastor, ay letter A, acceptance. Wow, acceptance. A family should be a place where children are accepted. Mhm. Where the defiles ng magulang, yung mga pagkukulang ay dapat ina-accept. Sino nga accept sa pagkukulang ng anak nyo? Yung kapitbahay natin? Hindi po. Sa pamilya yan unang ina-accept. Mhm. Tanggapin yung kakulangan ng iba. May narinig nga ako kung ang luto ng asawa mo ay laging may tutong, Mhm. 30 years na kayo mag-asawa, dapat hindi na daw yun pinag-aawayan. Dapat natuto ka na daw tratuhin yun na chicharon, yung tutong ng kanin. So, Pastor, there should be acceptance. Parents should, sabi niya dito sa page 15 ng Adventist Home, parents should give their children every advantage in religious training, and all things they should be a help to one another. It is only through mutual love and the acceptance of one another that peace and harmony can exist in the home. Wow, wow. Praise God. Pagtanggap. Bago nyo ituwid yung nagkamaling anak, tanggapin nyo muna yung anak ninyo at ang kanyang pagkakamali. Hindi pwedeng tuwid ka ng tuwid. Tanggapin mo na yun talaga siya. Tanggapin natin muna, ganyan talaga, mahina ang utak minsan ng iba, may mas matalino. Yung iba po, tinatago yung anak na yung hindi maganda, tinatago, hindi pinapalabas pag may bisita. Yeah. Or pag nagkamali yung anak, dahil sa kahiyan, pinapalayas. Marami na akong nakitang ganyan, Pastor. Nagkamali yung anak na dalaga. Anong ginagawa para hindi nakakayat pagchichismisan ng buong ng buong barangay? Pinapalayas. Kawawa naman, nahihilo, naglilihi, nagkamali, hindi niya alam, gumuguho ang mundo. Walang katuwang. Wow. Imbis na yung family ang a-accept. Again, family is a place of acceptance. Amen, amen. Praise the Lord. Napakaganda, Pastor, na yung family, letter A, no? Aha. So anong next letter dyan, Pastor? Yes, letter M. Letter M. Wow. A family should be a place for meditation. Wow, amen. Praise God. Ito po dapat, mga kapatid, ang lugar kung saan doon natin nakikilala ang Panginoon. It's a place where you fall in love with Jesus. Amen. Family is a place of meditation. Next, Pastor, anong sunod na letter? Letter I. Letter I. A family should be a place for improvement. Wow, amen. I like that. Pastor, doon sa familya, doon dapat nalilinang ang kabutihan. Doon dapat nabuboost ang talent ng mga anak, binuboost ng mga magulang. Yung family, letter I, is a place of industry. A family, mga kapatid, sa familya dapat nakakaano ito Kasi ang naging na lang natin, Pastor, ang naging training ay ganito. Pag may isang nag-atrabaho na sa pamilya, yung mga anak, yung 5 aasa na lang doon sa isa. Tama. Napakita niyo po ba itong noon pa naman ito, ngayon ay nagbabago naman na nagbabago na. So, tayo po dapat sa family is a place where we become improved individuals. Wow, amen. And where we find industry at pagtutulungan at sama-sama. What can you say about this, Pastor? It's wonderful. Talagang yung family, Pastor, diyan nagsisimula yung tinatawag na yung industry, no? Yung nagsisimula yung tinatawag na yung tinatawag na understanding, at the same time kung paano palaguin. Dapat diyan nagsisimula, mga kaibigan, ang tinatawag na how to develop your family by having this industry sa loob ng bahay. Kung titingnan natin, Pastor, yung family, pag wala kasi yung tinatawag mo na it's a time for meditation, family, it's a time for something na makikita natin na mayroong tinatawag na forgiveness. Pag wala ito kasi, hindi ito makakatakbo sa tinatawag na industry, no?
kung titingnan natin, may dalawang letters pa na natira, Pastor. I believe that itong 2 letters are still, ito po sila ay continuity ng tinatawag connected din sa mga letters na binigay natin. Yeah. So another letter, Pastor, is letter L. Letter L. And kanina pa natin sinasabi, Hmm. sa pamilya hindi dapat tumawawala yung love, yung Wow, pagmamahalan. that's the base. Yeah. Ang sabi nga ng 1 Peter 4:8, basahin ko, Pastor, Okay, dito sa go ahead, sa Tagalog, Pastor. sabi Go niya, ang pinakamahalaga sa lahat, Mhm. mahalin ninyo ang isa't isa ng tapat. Mhm. Kasi, sabi niya, dahil sa pagmamahal, kaya napapatawad ang maraming kasalanan. Wow. Ulitin ko, sabi niya sa English, because love covers over a multitude of sin. Mhm. Sa loob ng pamilya, gusto niyo pong maging matiwasay, gusto po nating nag-unite, gusto nating maging maayos, kailangan ay merong pagmamahal that covers. In the family, mga kapatid, minsan wag na nating hanapin kung sino yung tama at mali eh. Dahil yung pagmamahal na lang, mga kapatid, it covers all sin. Sa mag-asawang lalaki at babae, hindi na aalamin kung sino yung may kasalanan, siya mag-sorry. Normal na yan. Tayong mga asawang lalaki, manuyo tayo at mag-sorry na lang talaga. Why? Because love covers a multitude of sin. Mga kapatid, dito sa loob ng pamilya, kaya napansin nyo yan, pag may nakita kayong tao, Pastor Jeter, Mhm. na bumagsak or nasugatan or medyo, halimbawa, merong nahimatay. Pag tinignan mo yan at hindi mo kilala, maawa ka, tutulungan mo rin, di ba? Pero pag nakita mo ka-familia mo yan, hindi ka magkandara pa na Wow. ahunin yan, dalhin sa ospital, gawin ang pinakamabuting paraan. Bakit Wow. po? Because there is something in the family Wow. That's that governs it, and that is love. wow. And then the last, letter Y, Pastor, this is the most important. Yes, is yes. Yahweh should be in the spelling of Wow. family. Ang ating God. Panginoon ang ating Panginoong Hesus, ang siyang pinakamahalagang salik ng Amen. ating pamilya. Maraming salamat, Pastor. Napakaganda po, mga kaibigan, yung sinabi ni Pastor ng meaning ng family at It saka should have it should have Fellowship, fellowship. yung the F, mga kapatid, Uh-huh. dapat may magandang fellowship. It should be fun. Kailangan Okay, masaya ang may family. masaya, okay. And there should be forgiveness. Letter Wow. F, yan. And of course, letter A, there should be acceptance among Acceptance. the members. Wow, that's Walang matalino, mas matalino, Dapat walang mas neutral. maganda. The same lang. Tanggapin talaga. Oo, may mga mas matalino. Oo, may mas magaganda. Pero tandaan ninyo, mga kapatid, love them all the same kasi family. Yes, yes, tama. Yung birthright, binigay naman niya. Kaya nga, birthright yan eh. Mhm. Hindi mo patunayang mahusay ka para maging parte ka ng pamilya mo. Tama. Wala kang dapat patunayan. Tama. You are accepted in the family. Mhm. Ano pa, mga kapatid? Letter M, there should be meditation in the family. Kaya Wow. every 6, pag umaga, tapos bago matulog sa gabi, may worship sa family. There should be meditation. Mhm. And Amen. in the family, improvement of everybody should be there. Wow. Hindi tayo, anong tawag doon, Pastor? Kota na lang, status ko na lang tayo, hanggang doon na lang. No. Dapat may target. We should be striving and striving. Yeah. And above all, love should be the governing power. The rule is to love and love and love. Wow. And then, Yahweh. at saka yung lasting Yahweh. Yahweh must So, be there. mga kaibigan, narinig po natin, right now, there are 26.39 million households in the Philippines as of 2020, according to census. At ito po, ang 26.39 million households sa buong Pilipinas, mga kapatid. Ito po ay nasasakop ng 108 million na tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Kapag ito po ang ating susundin, mga kapatid, yung pinag-aralan natin ngayon, I believe we can be able to finish the line, to finish the race. Amen. Because according to the Bible, let's continue to walk and run because we are about to go to the finish line. Amen. mga kapatid. Amen, Pastor. Amen. So, Pastor, bilang panghuling pananalita na tayo, ano? Mhm. Dito, gusto ko lang basahin ang sinasabi ng Adventist Home, page 82. The Mhm. home should be a sacred place where the family enters into covenant with God. Wow. It is here that His laws should be written upon their heart Mhm. and His love reflected in every action. Wow. Thank you very So, much. ang family ay binigay ng Panginoon. Mm. Hindi para lumago lang tayo,
kundi para mas makilala natin si Kristo at maisabuhay natin ang turo niya. Unang pinapractice doon sa loob ng family. Amen. Praise the Lord. Another thing, mga kaibigan, na i-add ko lang sa sinabi ni Pastor Rose dito, mga kaibigan. According to the Adventist Home, sabi niya, a call families to uphold biblical doctrines, to nurture spiritual growth, and to be the light to the world through their example. Mga kaibigan, we are invited tonight. Tayo po inibitahan ng ating Panginoon na sumama sa kaniyang invitasyon to have a wonderful family. Kasi ang goal ni Jesus, mga kaibigan, sa atin, make a little heaven here on earth. Amen. Make a little heaven in the family in this planet. Napakaganda, mga kaibigan. So mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa inyong pakikitunghay sa programang ito. Bukas ay mayroon po tayong bagong makakasama. Alright. So, 3 na tayo bukas, Pastor. Praise the magdi-discuss. Lord. Praise the At Lord. kung sino po ito, ay i-reveal po namin sa inyo bukas. Bago po Amen. yan, bago po kami tuloy ang magpaalam, ipapanalangin po tayo ni Pastor Jet. Alright. Let us pray, mga kaibigan. Mahal naming Diyos na tagapagligtas ng buong sanlibutan. Maraming salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. You establish a beautiful family, a beautiful example and order in the family. Lord, help us na yung 26 million na buong household sa buong Pilipinas, and not only in the Philippines, all over the globe, pinapanalangin namin, Panginoon, na sana sa iyong pagbabalik ay kami po ay magiging mapagbigyan kami ng pagkakataon na manirahan sa bayan ng langit. Na sana, Panginoon, ito po ang programa na ito ay magbibigay ng isang magandang daan para sa aming buong family na makikita ka not long from now in the clouds of heaven. Thank you so much, Lord. We pray in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Muli ay maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa programang ito, mga minamahal naming mga kaibigan. Ito po ang inyong Pastor Rosler Zamora na nagsasabing, gawin nating munting langit ang ating pamilya sa lupa. Ito po ang iyong kaibigan, Pastor Jeter Karen, ay nagsasabi, Jesus loves you more. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.